damage them down before pumasok si Claude, pero papasok si Lilia dito. Way of the Dragon din, syempre pagkasipa, pwede pang maglapag ng Glooms or ng Blooms yung Lilia dito. But the draft is now complete for game number 3. Honestly, I say this all the time, but to emphasize this, I love yung draft nilang dalawa. Yeah, me too. Kasi I was really thinking, for Falcons AP Brain, kailangan nila ng single target mage. Kasi, dispersion na yung plano ngayon ng Aurora. So, hindi na sila pwede yung hard crowd control, like group crowd control ngayon. Takasan na to. Takasan na yung plano nila. Takasan na. And speaking of takas, meron tayong black shoes ni Lilia, di ba? Yes. Pwede siya, in a perfect world, pwedeng i-force ni Few yung blazing duet ni Domeng, tas magba-black shoes lang siya. But with all of that said and done, ladies and gentlemen, this is the final game, Aurora versus Falcons AP Bren. Casters, pasok. For the draft actually, mas gusto ko yung last pick. Ang grabe. Kasi ilan yung mga heroes na kailangan lumapit eh. Like for example, etong Cho, etong si Edward with that XP, even Alpha, Blazing Duet. So, 4 na heroes, kailangan talagang lumapit bago mas ma-maximize yung kanilang potential. Kung titignan mo rin, sabihin na natin almost melee. Etong si XP kasi hindi naman ganun kahaba yung niya eh. Yung range niya pagka nagpapaapoy-apoy. So, gamit na gamit din talaga yung mga glooms nito ni Few. Pagka naglalabas siya ng mga Jabombits. Tsaka yung black shoes pa niya mamaya. Pero grabe yung nangyari kanina. In just less than 1 minute, Kyle TZ talagang pinuruhan si Rene J. And that's already a big of a delay. Tinan mo, dahil dyan, si Ogwen nagkakaroon na ng space towards the camp of Aurora. Kailangan ni Rene J mag-compensate for the space that Falcons AP Bren got. Gusto ko yung ginagawa niya. Niyayamot niya si Ogwen. Kapon may, rin ba? Falcons AP Bren din ba yun? Yung gumamit ng Grak against Sushin na though hindi naman siya naging effective kasi ang bilis ng poke eh. No, tama no? Kung hindi ako nagkakamali. Memory is loading. Pero yun nga guys, merong isang team na gumamit. Hindi ako nagkakamali, sila Ogwen din. Yung gumamit ng Grak against that Sushin na talagang hindi naman siya naging effective. Pero nakakuha dito si Few. There's a knock-up. Rene J trying to back away. First blood goes for the side of Team Aurora. Second, pero may bawi naman dito at the hands of Mr. Kyle. Pinabalik din gamit at Lampara. Yue. Swabe lang yung pagiging aggressive dito ni Yue. Actually, ang ginagawa ni Rene J is tinatry niya mag-provide ng vision. Pero once na mag-level 4 na siya, pwede na siya pwede na siyang manipa talaga ng mag-pick off lang siya ng isa. So ngayon, vision gaming muna siya, information gaming muna siya. Pero mamaya, mayroon siyang pwedeng i-target dyan. Probably si Super Mario. Uy! Yan na nga ba? Ang ganda. Ang tagal niya maka-level 4. Kanina pa siya na-frustrate. Tsaka napapansin mo binibigay ba ito lagi ng Falcons AP Bren yung first turtle and third turtle na sila lalabas. Kung ganun man, yung gagawin talaga ng Falcons AP Bren, it's all part of the blood. Ginawa nila to ng game number 2, naging effective. Let's see kung gagana rin. Kasi yung takbo mismo ni Caltizi, lumabas yung Lord dito, lumabas yung turtle, umalis lang siya. Diba? Hindi niya ata talaga nila i-contest with the way of the dragon, alley-hoop combination. Ogwen is down for the next 5 seconds. Ayun na nga, level 4 na nga kasi si Rene J. And ito yung sinasabi natin kaya. Kanina kasi wala pa siya masyado magawa. Pero Cho is actually one of the strong heroes ni Rene J. So he knows how to go round and about. He knows. He knows. He knows. She knows. Let's see kung paano gagawing adjustment ulit ng Team Falcons AP Bren. Huge rotation. Blazing Duet just to clear things up. Super Marco trying to back away. Wala naman. Pero sakto rin din dito yung Lampara. Ugi Shadow kill. Ang daming poke. Pero sakto rin ang Sipa to control. But Rene J is down. Wala nakuwang kapalit. Pinabalik naman dito si Mr. Ogwen. Wild charge patakas. Small win for the side ng Falcons. Well, as for Aurora, talagang they're just doing what they can, no? Well, ang Falcons AP Bren kasi, ang mas plano nila, yung patience gaming, and then mamaya na lang mag-online. Pero ang Aurora, medyo nasa Vira mode sila ngayon. Oo, and yung nila kumbaga yung firepower nila Kung hindi natin, kung titignan nyo rin, no, yung fast 5 games or 6 games netong Aurora, ang lakas nila sa early game. Ito yung pinapractice nila. Kakaroon lang sila ng problema on how to close out the game. Yun yung minamaximize nila and dun din sila nagiging consistent ngayon. Rene J, very aggressive siya. Kahit may 3 deaths siya dito, may kita mo naman, yung potential threat na ginagawa niya. Alam niya even nga yung pagka-shadow kill kanina, nasisipa niya kaagad.
Totoo. etong si Kyle TZ. So, nakamata rin siya kung paano yung gagawin or paano nila ipipick off yung rotation na ginagawa ni Kyle TZ. Actually, kinakabahan ako dyan, like kina Kyle TZ sa buong Falcons AP Bren. Kasi carefully planned yung mga galaw nila ngayon na talagang, yun nga, gaya ng sabi mo, Prof, binibigay lang nila yung first 2 turtles sa Aurora kasi meron silang ibang plano eh. Meron silang pinaghahandaan in a different way. Suwabe, no? And umiikot sila onto the top. Kyle TZ for that gank. Pa si Domeng. Nakukuha dito with the Domeng. Sinalo lahat ng pwedeng saluhin. Minalas ka nga pero that sipa kick to control Kyle TZ sa loob ng tore. It's not enough. Just in time para maka-bail out dito. 2-4 every time sa inyong turtle sa amin ng additional kill. Yes, kung tutuusin na naman kasi malaking kawalan kapag yung gold laner mo pa mismo yung madelay. Diba? Kasi and plus points pa yun para kay Super Marco. At Ogwen, pulado kagad. May counter go. Aatras dahil wala pa siya dito. Ugi Shadow Clone pinabalik na naman. Yun na wala kanina. Ogwen right in front sa members dito ng Team Aurora. Dito na magmamatter kung lalaban na ba ang Falcons AP Bren para sa kanilang turtle take or talagang ikakapitalize ulit ni Kyle TZ na kunin etong si Domeng dun sa top. It's either laban or pick off. Yun ang gameplay ng Team Falcons dito habang may sariling galaw mismo Aurora. Sobrang aggressive din dito eh. Ni Kyle TZ. Grabe, no? Ma-burn lang yung Firaga armor. Sabi niya, ito, Channing Tatum lang. Susubukan lang natin. Pero mas pinili ng Team Aurora. Kasi alam nila, dyan magro-rotate mamaya si Kyle TZ. Yes. Kuha na agad sila ng tore. Tama lang din yung ginagawa ni Rene J ngayon na hindi niya na iniiwan si Domeng. Diba? Kasi once na iniwan niya si Domeng, magiging very vulnerable siya kay Kyle TZ. Pero nakita natin dyan with a blazing duet. Ako po, Alpha Strike, Wild Charge, so stop! Sakto naman with the penalty zone! Napapatras lang. Ibabalik ba? Yes sir, pinabalik. Ang dapat bumalik. Demon Kite is down. 1-for-1 exchange. Nakakuha ng Torres sa taas ang Aurora. Nakakuha rin naman ng Falcons AP Bren. Pero ang pwedeng gawin nila dito, pwede siyang sumalisi para kay Mr. Kyle TZ. Nagkasalubong. Edward, Ugi Shadow Kill. Ipop lang dito yung kanyang Firaga armor. Sabay bailout. Yue nagmamadali. Sabi niya, habulin ko to ha. Pagka nahuli ko to, babalik at babalik. Then alam niyo walang SS. With that kick, combination, the knockup, shutdown sa kamay mismo. Ganun siya kakumpiyansa hulihin si Kyle TZ. Flicker burn para hulihin yun ha. Init. Hindi, pero very balanced pa rin talaga yung ginagawa ng Falcons AP Bren eh. Kasi nagsimula ito sa self-sacrifice ni Ogwen na yung Firaga armor. Pero wait lang, kasi meron tayong turtle fight ngayon. Si Ogwen, medyo nanggugulo na naman. At mapupunta nga yung turtle sa Aurora. Pero it doesn't matter. Kasi ang Falcons AP Bren, si Super Marco, siya naman yung nakakapag-push sa bandang itaas. Kumbaga may kapalit na naman no, na ginagawa. Pero dahan-dahan nang umaabante. Pabarya-barya pa isa-isang libo. Nakakatakot to ha. Then naka-game on talaga si Rene James. O makikita mo, every clash, talagang sisipat, hindi nagtitipid. Na naman, na-knock up. Chani lang. Knock up. Aatras ulit yung mga members. US on point din yung pagpapabalik niya nung lampara. Nakikita natin ngayon kung bakit hinayaan nila mapunta kay Flap TZ yung Teresla kasi alam nilang kaya nilang iwasan eh. Ngayon, so ngayon ang Falcons AP Bren, ang tinatry nilang i-maximize yung skills is yung Lilias kay Few. Pero medyo mamaya-maya pa yan siya magkakaroon ng malaking damage eh. Let's see kung paano gagawin movement dito ng Team Aurora. Parang nakakapagod yung ginagawa ni Rene J. Mayat-mayat talaga siya umiikot. Tinitignan ko yung galaw niya. Uhuli na naman isa. Trabaho lang. Tignan natin, hindi niya tinuloy. Pero in threat for that Way of the Dragon, lagi lang nakaabang. Kompleto yung kit niya. Meron siyang Battle Spell Flicker. Meron din siya Way of the Dragon. So, aabangan lang natin kung sino yung pipiliin niya dito. Ayan na, nakapwesto na maganda si Rene J. Bailout na muna dito. Demon Kite doing a great job. Every time na umaabante, si Yue as well si Rene J, nakaabang din si Demon Kite for that follow-up crowd control. Nako, ito nasama-sama silang apat. Conceal play. Counter go sila dito. Pwede nilang madali. Naramdaman to nila Rene J. Kyle TZ, inaabangan din kung sino liliko dun onto the top. Nakaabang si Rene J. Wala muna daw maingay. Nako, naispatan ni Rene J dito. Si Kyle TZ, nagkakitaan sila at atras muna. There's a vision. Good move for both teams. The discipline is there. Play safe lang ulit.
Si Super Marco, hindi pa talaga siya sumasama sa mga clash. Kailangan niya lang talaga magpalakas, like magpakabusog, even like to the expense of a few, which is mamaya pa naman talaga kailangan yung mga takas Yung plays yung XB dito, paring JP, Actually, iba yung galaw ni Edward. Naging 1v1 na nga siya between Edward and Kyle TZ kasi hindi na pwedeng si Doming yung nagiging mag-isa. Kaya ang nag-sacrifice na lang ang na-FOMO na lang talaga dito si Edward. Sipa at nagkamali ito sa an error para kay Renny J. Na-burn niya yung flicker, may counter go. Renny J is down plus at penalty zone. Sakto naman with the last insanity. Flap TC will fall down as well. 1-for-1 exchange para sa dalawang team. 6-6 ang ating score. Pero mas maganda minion wave control na meron dito ang Falcons AP Bren. Aabante sila. Binato ng gate ni Ogwen. Aabante ba? Hindi. Talikod muna ibang mga members dito. Mumuntikan dito si Edward. Nakuha nila yung Torre. Right after that, open ang Lord para sa dalawang kupunan. Wala nang pakialam si Flap TZ doon kung magsasakripisyo siya ng buhay kasi alam niya na mas kailangan ng Falcons AP Bren ngayon yung space kasi the more na lumiit yung mapa ng Aurora, mas madali para sa kanila mag-set up ng team fight mamaya. Hindi ka pwedeng magkamali sa dalawang team na to. Maingat na rin talaga sila parehas ngayon. Hindi nagkakalayo yung gold, Maingat, agresibo. hindi mo maintindihan yung hindi mo maintindihan yung mood nila. Bigla silang bumibilis. Eto na nga, sabi, tatama ko na yung tamang sipa dito. Nakuha si Flap TC. Sakto lang din ang kanyang Winter Crown. Last insanity, penalty zone bago siya mawala. Damay-damay na to mga sir. Kaltizi with those Super Marco going in plus that Shaman Force. Nilapag na. Dalawang miyembro ng Aurora. Nawala na lang bigla. Pababalikin pa ba dito ni Yue? Hindi. Stop na muna. 2-for-1 para sa side. Pero sakto lang kanyang Black Shoes. Balik na mismo. Si Yue na naipit dito. Normalings Ogwen. Fronting in. Natakuha dito si Doming. 3-man down for the side of Team Aurora. That in and out. Clash. Exit. Fake move. Jump in. Kyle TC is doing a great job. 5-1-1 ang ating score. 7-9 in favor of Falcons AP Bren. Nice patan niya Nakita niya si Doming nag-out Biglang sabi ni Kyle TC, mukhang masarap to Tapusin niya natin. Grabe nung sumilip lang ng bagya. Kumindat lang Tapos nakuha pa nila yung First Lord. Dahil doon, ang ganda ng space giving na ginagawa ng Falcons AP Bren. Ito ang pinagbibidahan ni Flap TZ. Sinasakripisyo niya yung buhay niya. Dito nakakatakot ang Falcons AP Bren kasi naramdaman na nila yung micro, na-feel na nila yung momentum sa side nila. Dito malakas sana ang Aurora dun sa early game pero pinagdadamutan sila ngayon ng Team Falcons AP Bren. Look at Ogwen, aabante ulit sila dito malaki ang potential na makuha nila yung turret dito sa gitna. Clear move for both teams. Aurora doing a great job. Swabe pa rin naman yung depensang pinapakawalan habang kabilang banda. Keltizi on to the top. Clear lang din, basag ng Torre and out agad. Yep. Well, ito si Kyle TZ hindi talaga siya sumasama sa mga team fight. And balik sila sa 1v1 nila ni Edward. Pero ang liit na kasi ng mapa ng Aurora ngayon. Anytime pwede mag-penalty zone yan si Flap TZ. Yun yung laging kaabang-abang lang yung bibiglayin kang penalty zone. Ay, pumasok na din dito! Just in time! Killing spree! At hinugot mismo si Doming sa pinakalikod! Sa base mismo, trying to escape. Pero si Kyle TZ, tinalon using that shadow. Sabi niya, konting silip lang, labas mo lang yung kaliwa mong binti. Sinapian hanggang sa base. Nagmistulang Angela si Kaltizi doon. Talagang tinatarak-tarak lang and going in for the GG push. Pop that Firaga armor. Shaman Force. Pinabalik din dito si Pew. Pero sabi, babalik din naman talaga yung buhay ko. Wala muna magawa. As of now, ang Team Aurora, ubos ang kanika nilang mga Torre. Ngayon, may option ang Falcons AP Bren. Let's wait for the next 70 seconds. Get that enhanced Lord and i-close yung laro. Matotrauma na to si Doming by now. Talaga hindi na siya papayag na maging mag-isa siya. Hindi na siya. Kasi kanina, ang gusto niya lang naman mag-farm ng minion waves. Yun lang naman gusto niya. Kaso si Kyle TZ kasi mabilis yung mata. So ngayon, pero wag na tayo mag-minion waves. Mas mahalaga na sama-sama tayo, guys. Tsaka, nandun naman yung part na nakatakas naman si Doming Pero yung talon kasi niya, ang garan, layo. Sobrang ganong ka-aware or ang bilis ng lock hero.
mataas din yung damage talaga ni Kyle TC, kaya yung hindi nakakip up yung heal sa base. Naka-ano na eh. Naka-BOD na yan eh. Talagang yun yung tingin ko yung kinumplete dito muna ni Kyle TC bago magtuloy-tuloy siya ng ng hunt eh. 7-10 ang ating score. Ngayon, ang ginagawa dito ni Kyle TC, nag-aabang lang din siya kung may maliligaw or susubok na magbigay ng vision para sa kanilang Enhanced Lord. Sabi niya, huwag kayong magkakamali. Nakaabang ako sa inyo. And ramdam naman to ng Team Aurora. Ayan, pop that vision. Alam nila kung ilan agad yung nakaabang bago sila makatawid papasok dito sa Lord. Ilalaban na ba? Ay, tingin ko isusugal na to ng mga members ng Team Aurora. Nakaabang si Yue. Pulado kaagad. Summon Force nila pag. May counter go ba? Oops. Demon Kite going in. Maglalaho si Demon Kite dito. Ang kanyang alpha. Wala silang retry holder. Pop that last insanity. Meron siya immortality plus blazing do it pa uwi. Binaril na rin pati kakampi. Hindi na niya alam na nangyayari dito. Nakuha na ng immortality. May Firaga armor pa for that second round. Makukuha na rin ng Firaga armor. Edward is done. Going in for the GG push. And the game or the series itself para sa Falcons, AP, Bren, 2-1. 3-4-3